Mga sa maleta. Ang damit ko, sir, ano lang yun, mga lumang gamit ko sa Jeda yun. Wala ka man ng pasalubong. Wala, kahit tingkayin ko pa yung bag ko, wala kahit isang pirasong biskwit o isang pirasong candy, wala. Kahit ano lang, pamasahe papunta sa amin, gusto ko na lang umuwi para makarelax. Wala kayo naipon, ma'am. Wala, sir, hindi nga ako nakashopping. Yung damit ko, ganito na lang. Galing po ng Jeddah pa. Okay. Finish contract na po kayo, ma'am. Opo, finish contract na po ako sa pangalawa kong Naka-uniforme pa si ma'am, ha? yes po, sir. Okay. Biglaan kasi ang uwi. Bakit mo biglaan, ma'am? Kasi yung una, naging 8 years na po ako at kalahati, sobrang kalahati, 8 months. Tapos yung sinabi ko November na mag-vacation po, kasi mag-expire na po yung yung OWA ko, tapos yung kontrata. Sabi ng amo kong lalaki, okay naman. Pero yung babae, parang nagsungit na siya, nag-iba ng ugali. Kasi 3 na lang kami sa bahay. Pang-4 na ako. 12 sila. Pero Ilan ang nag-aalaga? ako lang po. Wow. Wait. Yes, sinicrifice ko yun po, sir. Tapos matiyaga ako sa trabaho. Isa ka lang na nag-aalaga para sa 12 katao. Opo. Yan ang sinasabi ko eh. Hindi Opo. na susunod yung kontrata. Anong trabaho niyo po doon? Ayun, maglilinis ng bahay, maglalaba, magplansa. Ang dami naman, isang dosena. Opo. Ilang floor yung bahay, ilang palapag? 3 palapag po, nasa pang-4 po, pang-3 po ako yung nag-elevator na po. Kita mo yan? Opo. 3 palapag. Pero sa kontratang nakalagay doon, 4 lang po ang nakalagay, sir. 4 lang alagaan Opo. mo. Tapos ilang palapag ang sinabi? Dalawa lang. Dalawang palapag, 4 lang. Opo. Pero in reality, ang nangyari, 12 Yes po. ang alagaan tapos 4 na palapag. Opo. Magkano lang po ang sweldo nyo? 1.5 lang po. Magkano po sa pesos? Dati, abot lang ng 19,000. Uy, minimum wage lang po yun Yes dito. po. Minsan, 18 lang. Oh, 18. sana di ka na Opo. nag-abroad. Dito, Wala pong, minimum yan. wala pong trabaho. Farmers lang po ako, sir. Huwag niyo po nilalang farmers. Kayo po nagpapakain sa amin. Ilan po anak niyo, ma'am? 3 pa sila na unang namatay, yung pangalawa. I'm very sorry. Tapos, yung nag-abroad ako sa Kuwait, pagkatapos namatay asawa ko. Ayun, simula doon, 4 years ako sa abroad, namatay asawa ko, nag-stop ako 1 year, nag-apply ako ng Jeddah, diyan sa Saudi. Yun, 2017. Pumasok ako doon 2017, umuwi ako, nag-emergency way ako ng 19, tapos pagkatapos 2023 ang ulit ko na uwi. Nakatanggap naman ako ng sweldo, sir. Ang hiningi ko lang yung benefits doon sa Saudi sana, pero wala namang tumutulong doon eh. Yung OWA wala din. Walang ginawang OWA? Wala. Oo. Nag-message ako doon, WhatsApp, wala. Adios. Ang sabi, sir, papuntahan ng office kasama yung employer ko. Paano ako makapunta? Hindi naman ako makalabas ng bahay. Ang employer ko din ayaw. Ayaw ako samahan. Lalo na yung pinakita ko yung agreement sa Saudi na may makukuha ako every 2 years na kumbaga 1 buwan ba ang makatapos ng kontrata, end of service daw. Yun ang hinahabol ko sana sa kanila kasi malaki yun eh. Sa 8 years, so pati yung nasa mga 6,000 o 8,000. Kaya lang ayaw ibigay. Okay, Tapos, sige po. wala Habulin akong natin pera. maibibigay. Wala akong Wala kang pera-pera ngayon? Wala. Nag-uwi ako, sir, kahapon. Sa totoo lang, hindi naman ako sinungaling na tao. 200 lang gutom. Nagutom ako sa airport. 200 lang. Dumiretso si Mamata from the airport, diretso dito. Doon ako sa uwa. Sabi ko, ma'am, manghingi lang ako ng tulong na makauwi. Sa amin, yun lang. Yun lang. Pero ang sabi sa staff ng uwa doon, ano baka distress, ma'am, panis ako sa kontrata. Kaya lang hindi ako nila binigyan ng ticket pa uwi. Walang-wala nga ako mga pasalubong, wala. Damit ko, Mga sa maleta. ang damit ko, sir, ano lang yun, mga lumang gamit ko sa Jeddah yun. Wala ka man ng pasalubong. Wala, kahit tingkayin ko pa yung bag ko, wala kahit isang pirasong biskwit o isang pirasong candy, wala. Walang mabili. Wala ikabili. Hindi nga ako nakashopping. Yung damit ko, ganito na lang. Pagdating ko dyan sa uwa, sabi ko, kahit ano lang, pamasahe papunta sa amin, gusto ko na lang umuwi para makarelax. Wala kayo naipon, ma'am. Wala, sir, kasi may ginastusan ako. Hindi nga nakatapos ng pag-aral yung anak ko. Kaya ngayon sinasabi ko hopefully maging batas na po yung financial literacy. Tuturuan po kayo, tutulungan din kayo ng gobyerno kung papaano po yung perang pinaghirapan nyo sa abroad, makakaipon kayo, pagbalik nyo rito, meron kayong perang abutan. Yes po, sa sobrang bait ko, sir, naluko din ako sa mga kamag-anak ko. Kasi wala akong... Huwag masyadong sobrang bait, ma'am. May college na ako, doon ako nahahawa sa anak ko. Kasi sabi ng anak ko, ma, hindi na ako makapagtapos sa pag-aral, hindi ka naman magtrabaho sa abroad. Ano pong negosyong alam nyo, ma'am? May business ako kunti sa amin ngayon, yung Ano po yung business nyo? yung saging at saka uling lang po, sir. O di, tutulungan kita. Wala nga Para ako- wag ka nang bumalik. Wala nga akong ano eh. Magkano po puhunan sa sagi at sa kauling? Palaki natin.
Malaki, sir. Magkano Pero nga? maliit lang ang Magkano nga po? nako, mag-ano ako, sir, kahit 50,000 ngayon lang. 50,000! O kasi yung sa saging lang, O sige, sir. kung meron kang kapital ng 50,000, Ay, naku, sir, kung mayroon, salamat. Pero ang importante din sa akin, sir, yung anak ko sana ba makatapos lang naman. o kaya nga ma'am, so bibigyan kita ng pohodan 50,000 para yun yung pantustos doon sa Salamat po, sir. anak mo. Maraming pong salamat, sir. Tapos pamasahe pa. Salamat po, Saan po sir. kayo uwi, ma'am? Sa Tangum City po. Sek, ano pong may tutulong ng DMW dito sa kanya? Sir, ako meron akong turo ibibigay. Sek. Pwede natin siyang tulungan. Yung recruitment agency niya, merong joint and several liability, yung end of service benefit na isang buwan. Liability po yan ng agency. So, patatawag po natin yung agency at kung hindi ibigay yung nauukol sa kanyang 1 month na end of service, ay kakasuhan po natin. Pero tama po kayo, sasabayan natin yan ng action plan na ibinigay ninyo kasama ng ating Pangulo sa DMW na 2 billion po for this year. Then kaya bibigyan po natin siya ng tulong pinansyal at doon naman sa anak niya meron din po tayong ibibigay na tulong. Katuwang natin ang OWA sa pagbibigay ng tulong sa kanyang anak. Huwag po kayong mag-alala at tutulungan natin makatapos yung kahit yung panganay nyo para makatulong naman sa kanyang mga kapatid. Yan po talaga ang pakay ng ating Pangulo, lalo na yung mga anak at bata dahil gusto po natin matupad yung pangarap ng OFWs na bigyan ng kinabukasan ng kanilang mga anak. Okay. Sek, ganito kasi wala siyang matutuloyan sa ngayon dahil dumiretso siya from the airport. Di ba meron tayong OFW hotel na doon mo siya titira and then bibigyan ko siya ng pera, pamasaya ako ng bala, plus yung tulong pa Bibigay po ninyo. natin, opo, may accommodation po tayong maaaring ibigay sa kanya. Ayun. Thank you po, sir. Miss Jonel. Yes po, sir. Oh, kausapin mong sister mo, andito. Opo, sir. Na, Yes po. wala na. Salamat po. Kumusta naman ka diya? Ito, hirap. Pagod, gutom. Buti na lang si Sir Tulfo, yung mga staff niya mabait. Pinakain niya lang ako kanina. Gutom talaga ako kasi wala akong kain kahapon pa ng kanin. Pero nakakain ako kanina. Ayun. Ay, thank Salamat po. you. Thank you. So, ganito Thank you po. tayo, sir. Opo, walang anuman po, ma'am. Idol. Opo. So, ma'am, samahan ka namin papunta doon sa accommodation ng DMW and then yung puhunan. Yung anak nyo, tutulungan doon ni Secretary Salamat ng DMW, pati si OWA. Tapos yung sa akin, pang negosyo nyo, para hindi ka nababalik. Salamat po, And sir. then, pamasahin kita. Anong gusto mo? Aeroplano, barko, helicopter? Aeroplano, walang pagsiguro. Aeroplano. Kasi may mga takot sa sa aeroplano. So, aeroplano. Sige, sasama namin kayo doon kay Secretary Hans. Hindi ako nagsisi, sir, na punta ako dito. Parang dinala ako ni Lord dito kasi wala. Lupay-pay talaga ako kanina doon sa airport kagabi pa. Wala akong pera, wala. Ay, may Tapos, pera na po kayo. Ngayon, Okay, ma'am, bukod doon sa 50,000 na cash, pwede magalaw, bibigyan pa kita ng allowance mo, panggastos-gastos dito. Plus, meron pa yung DMW. salamat po, sir. Pambabiling pasalubong. 50,000 pag Salamat magagalaw. po. Tapos bigyan natin pampasalubong. Mga tsokolate, kung ano, palaruan, kung mga anak niya. Maraming salamat po, sir. Walang ano po. Pitulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patay. Sampo ha. Tapos malay pang darating. Salamat po. Maraming salamat. Hulog ka talaga ng langit eh. Thank you, ma'am. Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan pag sa hirap ang lahat. Kamusta po yung pagpapahinga nyo ngayon, Miss Joanne, dito po sa hotel po na pinagstayan nyo na binigay po ng DMW? Una po sa lahat, ma'am, salamat naman po. Maganda naman po ang pagpahinga ko dito. Maayos ang pagpakain sa akin. Wala naman problema. Nagpapasalamat lang po ako sa mga tulong nila. Napaano ako sa higaan na maayos na sa sobrang pagod. Ano yung pinakamahirap po na pinagdaanan nyo doon sa Saudi? Ngayon, yung mahirap yung magkasakit ka. Trabaho ka. Kasi may amo eh. Hindi ka pwedeng mag-standby kahit sakit ng ulo. Tapos mahiya ka magsabi na may sakit ako. Kaya yun ang pinakamahirap sa OFW na malayo ka sa pamilya. Okay lang naman yung malayo din, tapos maraming kaon sa
kain sa akin kasi naranasan kong gutom kaya sobra na akong payat. So ma'am, sa 8 years na yun, ano po yung dahilan kung bakit patuloy pa rin po kayo nakikipagsapalaran sa ibang bansa? Yun na nga po yung para lang makatapos sana yung anak ko at makanegosyo ng konti para pag-uwi, hindi na masyado mahirapan. Pero hindi nakatapos yung anak ko, tapos umuwi ako na walang pera dahil yung buwan-buwan ako nagpapadala eh. Siyempre, ngayon, gipa-stop ko yung anak ko sa college kasi usapan namin na mag-stop ka muna kasi yung business ko yung saging at sa uling. Ngayon po na nandito na po kayo sa Pinas, wala na po kayong balak pang bumalik sa ibang bansa? Wala na po, ma'am. Kasi sa edad ko, mahirap na. Tapos, ito na lang yung gawin ko kung yung tulong ni Sir Tulfo, yun na lang ang ipangdagdag ko. Tapos, magbili din ako ng biik na para pang yung pangpatubo para maka-eskwela yung anak ko, may pangbinta. Ayun po ma'am, huwag po kayo mag-alala dahil pinangako naman po ni Sir Rafi na tutulungan po niya kayo na makauwi and syempre sanibwersa po sila ng DMW at OWA. So ano po ba yung request nyo na pasalubong? Kung chocolate lang po yung kailangan. Tapos yung pang-graduate sa anak ko, yun lang yung damit. Oh. Tapos yung ticket, yun, yung andito na magbili ng isa kamalitang chocolate, yun naman ang sinabi ni Sir. So ayun po, sagot na po ni Idol yun, yung isang maletang chocolate and syempre yung dress po na pang graduation po nung inyong anak. So ready na po ba kayo? So hiramin muna namin kayo sa OWA and then tayo pupunta muna ng DMW at syempre, hindi naman nagtatapos doon. Yung 50,000, ibibigay din po namin doon. Okay? Salamat po, ma'am. Okay, ready na po, ma'am. Ano na lang po yung mensahe nyo doon sa pamilya nyo na naiwan sa Misamis Occidental at muli nyo na silang makikita? Ang mensahe ko lang po na maghintay lang sila sa pag-uwi ko. Maraming naghintay doon. Yung mga anak ko, pa-shout out, malapit na akong umuwi. Ilang buwan. Tila artista. Pa-shout out, malapit na akong umuwi. Pati yung mama ko, yung papa ko, mga matanda na sila eh. Tapos yung mama ko daw yung I love you na ma. Mag-uwi na ko at pa. Mga anak, I miss you. Sa part po ng DMW, ano po ba yung ating assistance na pwede po nating ibigay para po dito kay Miss Joanne? Wala naman tayong hahabulin ngayon sa employer mo, no? Kasi naibigay na rin naman niya lahat sa'yo, nakauwi ka na ng exit at nakuha mo yung end of service mo. However, siyempre, hindi tatapos ang assistance ng Department of Migrant Workers. Meron din kaming reintegration. Bali ito ma'am, open ito. Bali yung pinakamalapit na pupuntahan mo na pinakamalapit na test na training center, i-check mo kung ano yung magugustuhan mo doon na training. Ang suggestion ko sa'yo, wag yung training na yung alam mo na. Mas maganda yung makadiscover ka na naman ng bagong para at least makatulong sa inyo ito, no? Yes. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal, dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sama.
kanina nga po ay galing po tayo sa DMW at inassure naman po nila na matutulungan po kayo hanggang sa pag-uwi nyo po doon sa Misamis Occidental. And bilang karagdagang tulong din ni Idol ay ito po, binilhan na rin po namin kayo ng mga chocolates po, yung damit po ng inyong anak na request nyo for graduation at lahat po ng request nyo ay tinupad na natin. So ano pong masasabi nyo ngayon? Una sa lahat po, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa kanya sa mga tulong niyang binigay sa akin at sa DMW. Lahat na po, maraming salamat at lalo na sa inyo na nag-guide sa akin papunta dito kung saan ako namili. So, salamat po ng marami sa inyo at kay Sir Tulfo. And syempre po, hindi naman po nagtatapos dyan yung tulong ni Idol Rafi dahil gaya ng pinangako niya na ito po yung inyong pampuhunan sa inyong magiging business po na saging at uling. Tanggapin niyo po itong 50,000 pesos. Salamat po. Salamat po, Sir Tulfo. Natanggap ko na po ang mga promise mo sa akin na ibibigay ng tulong para sa kabuhayan ko pagdating sa Mindanao. Marami pong salamat, Sir. At puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat, Sir. Masaya lang po, Sir, na napunta ako sa inyo. Lahat ng tulong na buhos mo sa akin. At masaya akong umuwi dahil nung umuwi ako dito walang pira pero ngayon mayroon akong pang business na dagdag pang business para sa mga anak ko din sa pag-eskwela. Marami pong salamat. Ayun po ma'am, si Sir Rafi po ay natutuwa dahil natulungan po namin kayo and pag uwi nyo po doon sa Misamis Occidental ay balitaan nyo po kami para po yun nga maging panatag din yung aming kalooban. At lalong-lalo na ni Sir Rafi. So ayun po, safe flight po tomorrow and ingat po kayo palagi. Salamat po, ma'am. Marami pong salamat, ma'am. Salamat, Sir Tulfo. Salamat. Mabuhay po kayo't lahat po. Wow. 50. Thank you so much, Sir. Sir Tulfo, andito na po lahat yung mga pinangako mo sa akin na tulong, pasalubong sa pamilya ko. Nabili na po yung chocolate, maleta, damit ng anak ko para pang graduation. At sa yung 50,000, andito na po, Sir. Marami pong salamat at sa pagpapauwi mo sa akin. Sana madami pa kayong matulungan na tulad ko. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulfo. Ika'y sandalat ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rafi Tulfo. Nang dahil sa'yo, maraming mga taong bumait. Marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang Thank you so much po, sir. Andito na po ako sa amin. Nakarating na po ako. Buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga tulong, financial, take it po pauwi at saka yung pasalubong po. Maraming salamat. Thank you, sir, at mabuhay po kayong lahat. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulfo. Ika'y sandalat ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo,